Ang bilang po ng mga kotse na benta last year, noong taong 2023 ay 429,807 or tinatayang 1,177 cars per day ang nabebenta po na kotse sa Pilipinas. So ano pong ibig sabihin nito? With this report po na naibahagi nga po ng Top Gear Philippines, nagiging issue na rin po ang parking. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Okay, isa po magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko dyan. Naku ha, maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, pakikinig, panonood sa ating weekly podcast. Ayan, at talagang nakakatuwang isipin na nagugulat po ako sa mga views natin. Oo, ang bilis umakyat ng mga views every Sunday 11 PM. Ang dami talaga nag-aabang sa ating weekly podcast, no? So, maraming salamat po. Pero, huwag niyo rin po kalimutan, na pakinggan ang ating mga SMDC updates. Naku, para po sa inyo yan. Lalo na po sa lahat po ng mga clients ko na kumuha ng property sa SMDC. Inaalay ko po yan para po sa inyo dahil kakapatan niyo po malaman ito, no? Ito mga updates na ito, no? Dahil syempre ang ganda, ang sarap sa pakiramdam na kapag nakita mo mismo yung property hinuhulog-hulugan mo, nakita mo na ay tuloy-tuloy yung pag-construct ng SMDC sa hinuhulog-hulugang property. Ayan. So ito po ang nagsisilbing pangako para magkaroon or resibo, ayan, para magkaroon tayo ng peace of mind, 'di ba? Dahil syempre natin yung nga po, tuloy-tuloy po ang ating paggawa. Gaya na lamang itong Ice Tower, ha? O Ice Tower na updates natin last March 20, 2024. O, 'di ba? Ang bilis na rin, lahat po may glass na. Yung mga bintana may kulay glass na kulay blue. 'Di ba? Ang ganda. Ako in love talaga ako sa kabayan ng ka-updates. Oo. So, panoorin niyo po 'yan, no? Sa lahat po naman hindi pa nakapanood ng Ice Tower updates, panoorin niyo po 'yan. Okay, yung SMDC Podcast pala kabayan ka-updates ay napapakinggan din po sa Spotify Podcast, Apple Podcast, YouTube Music, YouTube channel, and Facebook page SMDC Kabayan Investments. Nako, kung kayo po ay nagawi sa mga sa aking mga social media accounts or mga platforms na yun, ako, please follow me. Oo, regalo niyo na po sa akin. Please follow me para po mauna po kayo mismo sa ating mga weekly podcast, no? Na notify kayo sa ating mga weekly podcast about SMDC projects. Gusto ko nga din palang batiin na mega super duper shout out ang aking kagrupong Team FTR na pinangungunahan ni Boss FTR, Boss Florentino Ramos Jr., ang aming associate sales director, ang mga kagrupo ko, sina Jane, sina Rona, si Nino, si Junel, ayan, ang aming PA na si Main, dahil kami nga po ay namasyal after namin nagpunta ng office itong Friday. Namasyal nga po kami dyan sa Ayala Mall, no? Diyan po sa Entertainment City. Hindi siya Ayala Mall, parang tabi ng Ayala Mall. Parang meron po doong parang
open establishments na kung saan doon po nga po kami kumain sa North Park. And then nag-coffee kami. Ayan, dyan po mismo sa Starbucks. Ayan. Naku, alam niyo po kabayan ka, dito sobrang traffic na po. Okay, sobrang traffic po ngayon dahil nga, syempre, marami po ang lumuluwas ngayon dahil nga po, syempre, linggo na nga po ng Semana Santa. Oo, so marami sa ating mga kabayan ka-updates na talagang lumuwas na nga po sa mga probinsya, yung may mga planong magbakasyon, bumiyahe na. At grabe po talaga ang traffic. Oo. So, yun po, sa lahat po na may mga planong magbakasyon this whole week na po, nako kabayan ka-updates, pakiusap po, haba-habaan po ang pasensya sa pagmamaneho dahil sobrang traffic. Kung medyo ayaw gaanong ma-stuck sa traffic, agaan po ng alis. Check ng mga sasakyan o yung mga brake, nako, yung mga makina, paki-check. Kung may panahon pa ay magpunta na agad sa mga sa mga mekaniko, makapag-coordinate na sa mga mekaniko, ganyan. Para i-check mismo yung kotse kung may mga panahon pa dahil mahirap ma-stuck sa mga mahaba-habang mga biyahe talaga. Oo. Ano pa? And make sure no na maging maingat po tayo sa ating pagbiyahe. Oo, dahil syempre kasama rin po natin ang ating mga kapamilya, kaibigan, no? At haba-habaan din po ang pasensya, yung init ng ulo, konting lamig. Kung may attitude din isang driver at attitude ka pa, ay nako, wala hong mangyayari. Parehas lang po tayong talo. Oo, so konting lamig, habaan ng pasensya dahil sobrang lala po talaga ng traffic ngayon. So ang tanong ng ilan, ba't nga ba laging traffic? O, nako, hindi lang po sa lumulubong ating populasyon, ating kalsada. O, huwag niyo lang pong sisihin yung kalsada dahil nga po, ang daming kotse na po, sobrang dami na nga po ng kotse sa Pilipinas. Imagine kabayan and ka-update sa, nabasa ko po itong article na ito mismo sa Top Gear Philippines. Ayan, mula po mismo sa Top Gear Philippines. Ito po ay pinost po mismo ni Leandre Grecia noong January 23, 2024. According po sa report, no, ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines or CAMPI and Truck Manufacturers Association or TMA, ang bilang po ng mga kotse na benta last year, noong taong 2023 ay 429,807. Okay? 429,807 po ang nabenta last year. At yung 109,264 na bilang po ng mga kotse na nabenta ay para po sa mga passenger cars. 320,543 commercial vehicles. Grabe. 429,000. No? At para may idea nga po kay Kabayan Ka-Updates, ano-ano nga ba yung mga listahan ito? Ano nga ba yung top 5 na pinaka mabenta na brand ng kotse? So, unang-una po Kabayan and Ka-Updates, ito pong Toyota Motor Philippines na kung saan nakabenta po sila last year ng 200,031. Halos kalahati po mismo ng 429,000 na nabenta. 200,031 vehicles sold. So number 1 po yan according po sa CAMPI members, ang Toyota Motor Philippines. Next is Mitsubishi Motors na kung saan nakabenta nga po ng 78,371. Sumunod ay ang Ford Philippines which is 31,320. Pang-apat ang Nissan
na kung saan nakapagtala po ng benta ng 136. At para po sa ating panglima, Suzuki Philippines, no? That's 18,454 na nabentang kotse. Kung bibilangan niyo po per oras po last year, ang nabibili po ng or ang nabebentang kotse per oras last year ay umaabot po ng 49 cars per hour. Okay? Or tinatayang 1,177 cars per day. Imagine that, 1,177 cars per day po ang nabebenta po na kotse sa Pilipinas. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po nito, wag lang po tayong tumingin mismo sa properties, sa mga residential condominiums. No? Yes, lumulobo po ang populasyon ng Pilipinas. Every 3 seconds may 3 nabubuhay na bata. Lumulobo ang populasyon, kaya maraming mga developments, maraming mga housing, residential condominiums na naitatayo dahil sinasabayan po mismo yung paglobo mismo ng populasyon. Marami sa atin doon lang nakatingin sa properties, sa residential condominiums, sa housing. Pero with this report po na naibahagi nga po ng Top Gear Philippines, nagiging issue na rin po ang parking. Ang mga parking slots. Dahil nga po malaki po ang bentahan every year. Pataas po ng pataas ang benta ng mga kotse per year. Okay? Ngayon, kung babalik po tayo mismo sa properties, marami nagsasabi na parang okay na siguro na meron akong property na binili kasi parang gusto ko magkaroon ng condo sa Mall of Asia. Gusto ko magkaroon ng condo sa Makati. Gusto ko magkaroon ng property pang Airbnb sa Mandaluyong, ganyan. Pero alam niyo, kabayan ka-updates, with this report, na nakita ko po kabayan ka-updates, no, it's a must na rin po na kumuha kayo ng parking. Kasi imagine, no, ito po, chinek ko po ang aking portal. Dito po namin nakita mismo yung mga availability ng mga slots, unit and parking, ayan, sa aming portal. Kung titignan po natin ang detalye or project details ng Air Residences, ang ating number of units dyan ay 3,642. Pero, ang parking slot po ay 616 lamang. Okay, ulitin ko po. 3,642 ang units sa Air Residences. Pero ang parking slots ay 616 lamang. Nung nag-check po ako ng inventory or availability sa Air, dahil may client ako naghanap ng parking, sold out na po ang parking slots sa Air Residences. Okay? So, ngayon naman, ito naman yung Ice Tower na kung saan paborito nga po nating i-market. Like Air, nag-iisa lang po ang Ice Tower na tower. Single tower din siya. Okay? 14 floors lang po meron si Ice. Ang number of units ay 844. Pero ang number ng parking na binibenta lang po ni Ice ay 200 slots. So imagine that. Ilang beses ko po sinasabi ito sa inyo, no? Kasi ang liit lang pala, parang sa 4 na unit owners po ng Ice Tower, isa lang po ang pwede magkaroon ng parking. Dahil nga po, out of 844, 200 or 25% lang po ng owners ang pwede magkaroon ng parking. And ipapaalala ko lang po sa inyo, kabayan ka-updates, ito po ay residential/office tower. Ito pong si Ice Tower. So malamang sa malamang, meron talagang kailangan talaga dyan ng parking. Kasi nga yung iba, planong gawin is office unit.
Kaya sa lahat, kung dati-dati parang hindi ako fan na kumuha ng parking yung mga clients ko, ngayon sobrang ini-encourage ko. Kasi imagine parang what if na turn over ang ice tower, like air, na turn over yung ice, tapos na sold out po yung parking. Papaano yung mga bibili ng parking sa ice tower? Yung mga naka-realize na ng mga late na naka-realize na, ay, sayang, sana bumili ako. Pagkakataon mo ngayon, ibenta yung slot mo. Kasi yun nga po kabayan ka-updates. Again, kahit sa mga flipping, yung mga plano mag-flip ng property, ang unang mong titignan talaga, parang malaking chance na ma-flip mo yung property kung ano yung pinaka-rare, yung kung ano yung pinaka-konti. Yun po yung magandang i-flip. No? Pero sa akin, totoo lang po kabayan ka-updates, mas maganda nga kung i-hold mo pa na matagal tong parking mong to. Kasi, balang araw talaga, pag-aagawan yung parking mo. And I believe, balang araw, iba na po ang presyo ng parking sa Ice Tower. Hindi lang po sa Ice Tower, no, ang tinutukoy ko, ang dami pa mga projects dyan na hindi po tali or hindi po pareho ng numero ng units. In all of fairness kay SMDC, hindi tayo tagong project kung saan po may MRT, kung saan yung kalsada andun mismo, hindi yung patago na parang mililikuan ka pa para lang makapunta sa uuwian mo. Nasa MRT po tayo malapit, nasa kalsada po tayo. Kaya kung tutuusin, hindi mo na kailangan ng kotse. Pero may mga pagkakataon kabayan and ka-updates na sa laki ng numero ng mga bumibili ng kotse sa panahong ito, I think kailangan maging bukas po tayo na kumuha mismo ng kotse. Sorry, ng parking slot. Oo, kasi nga po kabayan ka-updates, importante na ang parking talaga. Kung wala kang kotse, wala akong plano magkakotse, ganyan. Okay lang. Pwede mo ibenta yung parking slot mo. Ito po, makwento ko lang, alam ko na kwento ko na rin po ito sa aking vlogs before or podcast, na may isang kliyente, hindi ko kliyente to ha, nasa ibang developer pa ho ako nito. Okay, ayoko nung pangalan pa baka sumikat or ano. So, nasa ibang developer po ito. Kumuha po siya ng studio unit and then kumuha ng 10 parking. See? Utak negosyante siya kaban kapits. Isang studio unit at 10 parking. Kung titignan mo, pwede ka bumili ng mga 3 studio para sa or 2 studio para sa 10 parking. Pero may plano raw siya. Okay? Ngayon na turn over na yung property. Na sold out ang parking. Nakita ko po mismo sa showroom namin before, tuwing ako po ay papasok sa opisina sa aming showroom. Ang daming nakapila, nag-aabang ng parking. And may mga iba pong mga unit owners doon. Sa amin nakikiusap, sa aming mga consultant, please, sana meron tayong makuha parking kahit resale pa yan, papatulang ko na yan, ganyan pa, kukunin ko na yan, ganyan. Kahit magkano pa yan, ganyan. And then nalaman nga po nila na may binibendang parking itong si Kuya. No, 10 ang slots niya, siyam ang nabenta niyang slots, yung isa tinira po niya. So, ang bili niya sa parking ay 450, pero ang nabenta po niya sa kanyang mga parking slots ay 700,000 pesos. Oh, so kung bibilangin mo ng yung kinita niya bawat parking, kung 700, 450 yung puhunan mo, 250 yung kita mo per parking, 250 times 9 equals 2.250 million ang kinita po niya. So, di ba, ang laki, talagang tubong lugaw talaga siya kabayan ka-update. Sobrang naggulat talaga kami kasi ang galing talaga yun. Talagang pinagplanuhan niya. Nung nalaman po ng developer po iyan, doon na nag-decide na 1:1 na ang parking sa lahat ng mga projects po nila.
Okay? Kaya po dito kabayan kap, di sa to lang ha, actually dito nga sa atin, limitado na nga ang parking, pwede ka pang kumuha ng tig-dalawa, up to 2 units. 'Di ba? So, pwedeng kang kumuha ng 2 slots. Yung isa ibenta mo, yung isa i-keep mo. At ang dadali po ng ating mga payment terms for parking slots. Oo. Ang tanong dyan, may flip ko ba yan someday? Mapaupahan ko ba yan someday? Yes. Because nasa maganda kang location na SMDC projects. Lalo na tong ICE. Oh, alam nyo ba sa as of today 200 po ang slots ng ICE Tower. Oh, kapag nag-check ako ngayon sa ating portal, nasa 130 plus na lang ang available na parking sa ICE Tower. So 70 sold na po yung parking. Maaaring madami po sa inyo. Ay, madami pa yan, kaya pa yan. Pero, pagdating ng turnover, sigurado ka ba na may parking slot ka na? Hindi basta-basta yung mga nakatira dito or yung mga nangangopisina. Opisina po ito, commercial po ito. Imposible hindi kailangan ng parking. Okay? And, kung marami pa naman ngayon, ay hintay pa tayo ng turnover, baka meron pa yan. Sigurado ka ba na ganito pa rin ang presyuhan sa ICE Tower? Malamang tumaas na rin po ang presyuhan dyan. Okay, so ano pong gusto kong ipunterya dito kabayan ka updates? Maaring yung iba sa atin nakafocus sa property sa residential condominium, but based po sa ating nabasa nga po or nalaman sa Top Gear Philippines, kung kayo po ay may mga units na, I encourage everyone, kumuha na po kayo ng parking before it's too late. At kung kayo man plano kumuha ng unit, sabayan niyo na po ng parking before it's too late. Kasi baka mamaya, magsisi kayo. Dahil syempre, hindi kayo nakakuha ng parking, inabutan kayo ng sold out. At ang taas na nga po ng presyo. Ito perfect opportunity po ito sa lahat po ng mga may plan mag-flip. Ito po ang i-flip nyo. Parking. Kasi, importante ang parking talaga, kabayan ka updates. Sobrang importante. Lalo na sa ICE Tower, sa Mall of Asia pa yan, or sa Makati, importante ang parking. Lalapat ang ilan sa ating mga kabayan, pangalawang tahanan na po nila ay ang kotse. With these reports ng Top Gear, 400 plus na kotse, dapat naaalarma po tayo. Magandang opportunity po ito for us to get a parking slot. Ngayon po kabayan kapits, kung kayo po ay interesadong malaman ang computation ng parking, allow me to help you, let me help you. Pilian ko po kayo ng magandang slots para madali nyo ibenta or mapaupahan someday. Lalo na nga po sa ICE Tower. Grabe to. Kapag nabenta niyo po or kapag nagkaroon kayo ng parking, baka balang araw, magmakaawa na po yung market sa inyo. Kasi, maaring 844 units ang ICE, pero 200 lang kayong meron. 'Di ba? Isa sa 4 na may-ari po ng unit sa ICE ang may parking lamang. Kaya kabayan ka updates, again, uulitin ko po at gusto kong bigyang din ito sa inyong lahat. Sa lahat po na may mga units na, please, consider niyo pong kumuha ng parking. Ay nako. Pasasalamatan niyo po ako someday kapag kumuha kayo ng parking. Kung sa property malamang humihingi po kayo ng tulong sa amin na ma-flip ang property nyo, this time sa parking, I don't think kailangan nyo po ng tulong po namin bilang inyong mga consultant. Baka kayo na, wala na kayong mga broker's fee na kailangan bayaran. Kayo na mismo
ang magbebenta sa mga kapitbahay po natin sa projects na ating nabili. Okay? Nako kabayan ka-updates, sana po ay meron po kayong natutunan sa ating podcast ngayong araw na ito. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na may plano kumuha ng parking, again, please DM me on WhatsApp. That's 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. Oo, and then may tanong pala dito, what if walang planong kumuha ng unit? Parking lang, pwede ba yun? Ay nako ha, nako, wag tayong ganyan ha. Oh. Mahirap yan, hindi pwede, kailangan may unit po kayo. Oo, kailangan meron a unit. Siyempre, aanin mo ang parking mo kung wala kang unit, saan ka titira, diba? Oo. Kaya po kabayan ka-updates, ayan, sa lahat po na may mga clients ko, sa lahat po mga clients ko na may unit na, please, again, ito yung magandang pagkakataon para kumuha ng parking. Dahil ito pong taong ito ay pataas na nga po ang mga presyuhan. Gaya na nga po ng pagtaas ng reservation fee. Baka po yung mga sumunod na taon or buwan, parking na ang mag-i-increase. At sa lahat po ng mga clients na may planong kumuha ng unit, I encourage you, kumuha na po kayo ng parking. Isabay nyo na po. Kasi again, mahirap na. Oo. Pairalin po natin yung pagiging isip negosyante po talaga natin. I suggest kumuha na po kayo ng parking. Okay? Nako kabayan ka-updates, maraming salamat po sa inyong panonood mula simula hanggang dulo, sa inyong pakikinig. Ayan, maraming salamat po. Kung kayo po ay nasa Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, YouTube channel, and Facebook page, nako, please follow me sa aking mga platforms. Ayan, para po mas unang-una kayo, mas na-update agad kayo, mas maaga po ang ating kwentuhan po dito po mismo sa SMDC Podcast. And syempre sa lahat po ng mga clients ko ha, na may planong kumuha ng property, may planong magpagawa ng project and unit proposal, please DM me on WhatsApp. Maliban lang po sa lahat po ng mga nagpapanggap na kliyente, opo, wag naman, please. Oo. Please po. Ang dami naman kasi mga nagpapanggap na kliyente. Tapos may mga iba pa dyan, parang kliyente nga nag-ask ng ID, hindi naman pala. Ay. Oo, please kabayan ka-updates. Lagi ko nga po sinasabi sa inyo, may mga pamilya pong nalilimos ng oras sa amin. So, baka naman, wag nating, I hope na naintindihan po natin na kami rin po ay professional. Kung hindi man kayo ready kumuha ng property, it's okay. Wala akong problema. Sabihin niyo lang po na maaga. Huwag niyo po kami igugo. Kasi syempre nakakaawa naman kami. Parang pinagpupuyatan po namin yung proposal. Tapos, ganun. O iba pa dyan, parang hihingi ng proposal. Yung pala sa iba kukuha. Ay, naku, bahala na lang ang Lord sa inyo. Bahala na talaga ang universe sa inyo talaga. So, ayoko na lang magsalita kasi may mga clients ako na ganyan, nagpa-zoom. And then, nahuli ko yun. Oo. Bahala po kayo dyan. Ay, pinagpapasuggest na lang talaga natin yan. Kasi ako naniniwala talaga ako na hindi lahat para sa'yo. Or iniisip ko na lang talaga na siguro hindi ito para sa akin. Hindi itong unit na ito or itong taong ito hindi ito para sa atin, para maalagaan natin. Siguro ganoon na lang talaga siguro, kaya wala tayong choice dyan. Okay, kaya po kabayan ka-updates ha. DM po kayo sa lahat po ng mga interesado at hindi ho nang-ghost. Oo, hindi po nang-ghost at hindi ka panalig. Oo, please lang. Okay, so again, kabayan ka-updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panood mula simula hanggang dulo.
Muli po ako po ang inyong Virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda na patuloy po na nagpapaalala po sa inyo. Kabayan and ka-updates, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat at mangakat. Again, see you po ulit on my next podcast next Sunday dito po mismo sa pinakaunang podcast ng SMDC. Ito ang SMDC Podcast. Thank you po and happy investing everyone. Bye!